Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay VeChain. Kung saan ang sabi po rito ay leading US exchange considers VeChain integration amid surging interest. Kaya yan, meron daw po isang nangungunang US exchange dito. Ang pinag-iisipan daw po niya itong si VeChain kung kanya ba itong i-integrate or gagamitin kung ito ay kanyang gagamitin sa kanyang platform. Ayan, kasabay po niyan ang dumaraming interest or maraming nagkakaroon ng interest dito kay VeChain. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, prominent American exchange Uphold is contemplating the integration of VeChain amid heightened interest in the asset. Kaya yan po ang nangungunang isang US exchange at yan po ay walang iba kundi si Uphold at yan pinag-iisipan po niya kung i-integrate ba niya itong si VeChain. In a recent post on X, Martin Hisbowick, head of research at Uphold, hinted at this possibility, emphasizing VeChain's significance in the supply chain management landscape. Hisbowick disclosed that Uphold has recently experienced a significant uptick in transactional activities related to VET. This revelation coincides with VET's remarkable price surge of over 50% within a week, rising from 0.02977 to 0.05085. While specifically hinting that integration of VeChain seems imminent. Hisbowick outlined the company's perspective on the trusted supply chain asset. Kaya yan, si Hisbowick, siya po ang si Martin Hisbowick, siya po ang head of research ng Uphold at siya po yung nagbibigay ng parang hint or clue or palatandaan na mukhang ang Uphold ay i-integrate po nila itong si VeChain. At yan, sapagkat napansin daw po ni Ginoong Hisbowick na si VeChain ay nakakaranas po ng isang matinding paglago. Napansin po niya na nagkaroon ito ng mataas na transactional activities. Ayan, ayon po sa kanyang napansin ay nakaranas daw po si VET ng 50% na paglago sa loob lamang ng isang linggo. Kung sana yung kanyang presyo ay nagkaroon ng malaking pagtaas mula po sa 0.02977 ay umakyat po ito sa 0.5085. Kaya yan, mukhang nagbibigay po ng palatandaan itong si Ginoong Hisbowick na ang integration po ni VeChain ay nalalapit. Yan, ito po yung actual na tweet ni doctor po pala siya, Dr. Martin Hisbowick. As a VET is currently spiking on Uphold Incorporated, where we will likely integrate the VeChain sooner or later. Here's our take on this and trusted supply chain play. Once again, this is serious crypto for serious people. Ayan. Hisbowick highlighted that VeChain was one of the projects that gained traction during the last bull run but eventually faded from the spotlight. However, he emphasized that the project's absence from public attention does not imply its demise. Meanwhile, he noted that as regulatory frameworks gain clarity, projects with tangible use cases are gaining prominence, citing VeChain as a prime example. Ayan, ayon po kay Ginoong Hisbowick ay si VeChain ay nagkaroon po siya ng atensyon or sumikat po siya nitong nakalipas na bull run. Ngunit habang tumatagal ay bigla pong parang naglaho na siya sa spotlight or parang nalaos na siya. Ngunit ayon po dito kay Ginoong Hisbowick ay kumbaga hindi naman po ibig sabihin nito na kumbaga nawala na yung parang interest ng mga tao rito, ay hindi ibig sabihin na tapos na siya or wala na siya. Ayan, ibig niyan sabihin ay meron pa talaga siyang maibubuga. Ayan. VeChain in supply chain. Hisbowick stated that VeChain operates as a blockchain platform dedicated to optimizing supply chain management and business processes. Notably, the team behind VeChain seeks to offer a transparent and secure solution for tracking product
life cycles, combating counterfeiting, and ensuring quality assurance across diverse industries. The team pursues this lofty ambition by leveraging distributed ledger technology, or DLT. Furthermore, Hisbowick highlighted that VeChain utilizes smart chips and the immutable ledger of blockchain to authenticate and assess the quality of products. This technology finds applications across diverse industries such as luxury goods, agriculture, beverages, and logistics. Ayan po yung gamit ng VeChain. Ayan, ginagamit po kasi ito para magbigay po ng solusyon sa mga pagtatrack po ng mga lifespan ng mga produkto. At linalabanan na rin po nila yung mga panloloko or yung mga peke na mga produkto. Ayan, or yung panloloko. Kaya sinisigurado na rin po nila yung quality. Ayan, quality ng mga products. Ayan, yung mga at maliban po rito ay ayon po kay Hisbowick ay gumagamit din po si VeChain ng smart chips at saka immutable ledger na siyang nag-authenticate po or parang nagve-verify po, nagbe-verify sa quality ng mga produkto. Kaya ayon po kay Ginoong Hisbowick ay malaking tulong po itong si VeChain, yung kanyang mga application sa mga industriya na katulad po ng mga yung mga luxury goods, agriculture, mga beverages, yan po yung mga inumin at saka yung logistics. VeChain Platform Tokens. VeChain has introduced two distinct digital assets to facilitate specific activities on its platforms, VeChain Token and VeChain Thor Energy. VET functions as the primary medium for value transfer, whereas VeTo fuels smart contracts transactions. Besides, VeTo has exhibited even more substantial gains than VET, notably surging over 111% within the past 7 days. While citing VeChain's commitment to sustainability, the Uphold head of research hinted at an upcoming announcement from the Uphold team. In a more recent tweet, Hisbowick expressed admiration for VeChain, saying, "I spent the day looking through VET documentation and history in the supply chain, a notoriously change-resistant industry, and the move to sustainability and ecology. Very impressed." Kaya yan. Ang VeChain ay meron po siyang dalawang tokens. Ito po yung VeChain token at saka ang VeChain Thor Energy or VeTo. Itong si VET or VeChain token ay ito po talaga yung kanilang pinaka-native token. Itong si VeTo ay ito po yung ginagamit po nilang gas fee. Ayan, at yan ang head po ng Uphold. Ayan ay research. Head ng Uphold Research na si Ginoong Hisbowick ay nagbigay po siya ng paghanga dito kay VeChain pagkatapos po niyang basahin yung mga documentation ni VET at yung kanyang mga histories at lahat po ng mga information dito at yan na siya raw po ay hangang-hanga dito. Kaya sa tingin ko ay mukhang talagang i-integrate po talaga nila itong si VeChain. At ayan ang tungkol dito po kay VeChain at kay Uphold. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.